Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Rafael sa kanya. Okay na ba kayo ng baby? Umatras siya ng bahagya nang maalala na nasa likod lang si Cassandra at buntis din ito. Hindi niya gustong bigyan ito ng alalahanin dahil lang sa kailangan niya si Rafael bilang kaibigan. Okay naman kami. Pinayuhan lang ako ng doktor na huwag gagawa ng kahit na anong mabigat na gawain. Makapit naman ang anak ko. Bakit ka ba umalis nang walang paalam? Iuwi ka namin sa La Union, Almira. Please, Rafael. Alam ko na nag-aalala kayo sa akin at sa anak ko. Na gusto niyo doon ko isilang dahil isa siyang Sullivan. Pero ako ang ina. Ako ang magdidesisyon kung saan siya nararapat. Ongoing na ang annulment case namin ni Albert. Nakadalo na kami sa ilang trials. Kinausap ko na ang abogado kung kaya pang umatras ng kaso kahit nasa Amerika na ako. Lumingo naman si Rafael sa asawa na tila may gustong ipaalam. Pero tapos na ang panggugulo niya sa buhay ng mga ito. Hindi na siya responsibilidad pa ni Rafael. Pwede na kayong umalis. I'm sorry, Cassandra. Kung nagbigay ako ng problema sa inyo ni Rafael. Hanggang dito na lang ang paghingi ko ng tulong sa asawa mo. Lalayo na ako at tatayo sa sarili kong mga paa. Tapos na ang mga araw na nasa kanilang dalawa ni Albert umiikot ang mundo ko dahil sila ang kasama ko sa matagal na panahon. May urgent meeting lang ako sa Aguas Hotel. Wika naman ni Rafael na tumingin sa orasan. Kailangan ko matapos ang ilang trabaho sa opisina sa loob ng 2 araw para makabalik kami sa La Union dahil kailangan ako ni Papa at ni Albert ngayon. Pwede bang iwanan kita muna dito, Cassandra? Meeting at this hour? Gabi na, Rafael. Dapat ay nagpapahinga na ang asawa mo. Ako ang nakiusap sa kanya na sumama, Almira. Sagot naman ni Cassandra na alanganing ngumiti. Gusto kitang makausap at makumusta rin. Wala na siya nagawa kung hindi ang payagan si Cassandra na manatili at babalikan na lang ni Rafael pagkatapos ng meeting nito sa Aguas Hotel na 5 minuto lang ang layo mula sa hospital. Nang maiwan silang dalawa ay lumapit si Cassandra at umupo sa hospital bed nang kaharap sa kanya. Pasensya ka na kung makulit kami ni Rafael. Muli nitong paghingi ng paumanhin sa kanya. Nakikita ko rin kasi ang pag-alala niya sa kalagayan niyo ng baby mo. Hindi ka ba nagsiselos? Hindi ka ba nagagalit sa akin? Iniwasan niyang salubungin ang tingin ni Cassandra. No, honestly, hindi talaga. Siguro nga iba ng estado ng relasyon namin ngayon. Mas may tiwala na kami sa isa't isa at mas matibay na ang pundasyon namin dahil magkakaroon na kami ng anak. Ganoon nga siguro kapag ina ka na. Iniisip mo muna ang makakabuti sa anak mo. Mahal na mahal ka kasi ni Rafael. Mahina niyang wika rito. Naiinggit siya sa nakikitang matatag na relasyon ng dalawa sa kabila ng kailan lamang nagkakilala ang mga ito. Samantalang sila ni Albert ay magkasama na halos sa buong buhay nila pero hindi nila nagawang maging matatag para sa isa't isa. Kilala mo naman si Rafael kapag nagmahal. Sandali siyang ngumiti habang binabalikan sa isip noong mga panahon na sila pa ni Rafael. May kakaiba sa mga mata niya tuwing nakatingin siya sa iyo. Hindi ko alam kung nakita ko na ang ganong ningning noong kami pa. Siguro kasi kay Albert ka nakatingin noon pa. Biro naman ni Cassandra. Oo, tama ka. Bata pa ako noon at nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Madaling napaniwala sa wad ng mga pangako niya. Mahal ka rin ni Albert, Almira. Kung sana'y kaya mo lang bigyan ng isa pang pagkakataon. He was devastated when your father took you. Hanggang ngayon ay nag-aalala kami dahil kinakain siya ng lungkot at guilt dahil sa pag-alis mo. Mahal ako? Kung mahal niya ako, hindi ka makikilala ni Rafael dahil hindi mo magiging karelasyon si Albert
at hahanapin sa La Union noong nasa Europe siya kasama ng ibang babae. Hindi mo alam kung ilang babaeng dumaan sa buhay ni Albert habang kasal kami, Cassandra. Hindi ko nga siguro alam kung ano ang pinagdadaanan ninyong dalawa ni Albert. Pero sa maniwala ka at hindi, Almira, wala nangyari sa amin ng asawa mo. Kahit 1 taon kaming magnobyo. Kahit itinong mo kay Rafael. Kahit ang babaeng kasama niya sa Europe na sekretarya niya ay inamin niya kay Rafael na kahit ilang beses niyang inakit si Albert ay walang nangyari sa dalawa. Sinasabi mong may relasyon ang asawa mo sa sekretarya niya, pero hindi rin totoo yun. Tinanggal na ni Rafael ang babaeng yun na umaming may gusto kay Albert. Hindi ko alam kung bakit kailangan gawin ni Albert yun. Kailangan yung pag-usapan ang problema ninyong dalawa. Lies after lies after lies. Hindi ko na alam kung ano ang totoo, Cassandra. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya akong pasakitan ng ganoon kung sinasabi niyang mahal niya rin ako. Hindi kaya dahil ipinaramdam mo sa kanya na hindi siya sapat, na mas higit si Rafael at mas mahal mo si Rafael? Yeah, dahil si Rafael, lagi siyang nandyan para sa akin. Hindi mo na ba mahal si Albert? Hindi niya kayang magsinungaling rito. Albert was her first love and maybe her last. Kahit ilang taon niyang naging karelasyon sa Rafael, ay nasa sulok ng dibdib niya ang pagmamahal niya kay Albert na hindi niya alam kung bakit hindi mawala-wala. Ang hirap niyang mahalin, Cassandra. Nakakapagod mahalin si Albert. Hindi nagsalita si Cassandra matapos na pumatak sa luha ng mga mata niya na agad naman niyang pinahid. Kaya mas gusto mo ang lumayo na lang? Ganoon ba, Almira? Tanong niya rito makalipas ang ilang sandali. Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Para na siyang paus nang magsalita siya. Sumisikip na ang dibdib niya sa emosyon dahil ayaw niyang ipakita kay Cassandra ang kahinaan niya. All my life, I thought I needed someone to love me to be happy. Pero nang mahalin ko si Albert, parang lalo akong naging pira-piraso. Para lalo akong nawala sa landas ko. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya sa iyo. Kung sana ay mabibigyan mo lang siya ng pagkakataon na maitama ang lahat na yon. Kahit alang-alang sa anak ninyo, Almira. Kaya ako lumalayo ay para sa anak ko. Pagtatama naman niya kay Cassandra. Hindi ko gustong ipakita sa kanya na mahina akong babae. Gusto kong mabuo ko muna ang pagmamahal ko sa sarili ko para hindi ko hanapin yun sa ibang tao. Nanatiling tahimik naman si Cassandra matapos niyang sabihin ang final niyang desisyon. Hindi ako babalik sa La Union. Kailangan kong lumayo sa mga taong nakasakit at nasaktan ko. Gusto ko ulit humingi ng tawad sa iyo, Cassandra. Sinubukan kong sirain ang relasyon ninyo ni Rafael dahil natakot akong wala nang magmamahal sa akin ulit ng ganoon. Tapos na yun, Almira. Ang mahalaga ngayon ay ang kapakanan ng mga bata. Isa pa, may dapat din akong ipagpasalamat sa iyo. Kung hindi mo tinanggihan ang pag-ibig ni Rafael, ay hindi namin matatagpuan ang isa't isa. Everything's happened for a reason. Ika nga ng karamihan. Naniniwala akong may dahilan din kung bakit kailangan yung pagdaraanan ni Albert ang lahat ng ito. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Tinanggap niya na ngayon na matapos na ang kwento nila ni Albert. Pagkatapos ng annulment ay tuluyan ng mapuputol ang ugnayan nilang dalawa. Ikaw na ang magiging reyna ng Hacienda Sullivan. Alagaan mo sila at mahalin, lalo na si Papa. Hindi niya mapigilan gumaralgal ang tinig at mapakawalan ang mga luha niya. Next to my father. Itinuring ako ni Carlos na totoong anak. Sana lang ay naging mabuti akong anak sa kanya. Pero nasaktan ko si Rafael. At ngayon ay iiwan ko din ang isa pa niyang anak. Naiintindihan ni Papa ang lahat, Almira. Hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Hindi na, Cassandra. Salamat sa pagdalaw ninyo ni Rafael. Hindi nagkamali si Papa na piliin ka bilang asawa ni Rafael. Natutuwa akong makita na masaya si Rafael ngayon pagkatapos ng mga sakit na idinulot ko. Mag-iingat ka palagi kung ganon. At sana huwag magtagal ang pag-alis mo.
Ako man ang magsilbing reyna ng Hacienda Sullivan ngayon. Pero hindi nun mapapantayan ang lugar mo sa mga puso nila. You will always be their princess who can always sneak around the house in the middle of the night. At sigurado akong mamimiss ka nila. Isang mainit na yakap ang ibinigay ni Cassandra sa kanya. Nang dumating si Rafael ay ayaw pa nitong pumayag sa desisyon niya na sa Amerika siya manganganak. Napakalayo nun, Almira. Paano ka namin mapupuntahan? Alam mo rin naman na hindi gusto ng mama mo ang presensya mo doon. Huwag ka na mag-alala sa akin, Rafael. Kapag hindi ako tinanggap ni mama, ay babalik ako dito. Pangako. Tatawag ako kay Cassandra kapag nagkaroon ako ng problema sa Amerika. Hindi ko rin naman gustong ipahamak ang anak ko. Hindi na nabago pa ni Rafael ang desisyon niya. Siya naman ay handa na sa panibagong buhay na susuungin kasama ng anak niya. Ilang araw lang pagkalabas niya sa hospital ay lumipad siya patungong Amerika para doon manganak. Pinayagan naman siya ng papa niya pero sa isang kondisyon. Babalik siya kaagad pagkapanganak niya. Pinayagan lang siya nitong palipasin ang sama ng loob niya kay Albert. Bakit hindi niyo sinabi na nakausap niyo siya? Ako pa rin ang asawa at anak ko ang dinadala ni Almira, Rafael. Galit na wika naman ni Albert. Totoo naman ang sinabi nito. Pero wala siyang magawa dahil desidido si Almira na lumayo muna. Bigyan mo muna siya ng pagkakataon na maayos ang sarili niya. Yun daw ang kailangan niya ngayon. At hindi natin pwedeng ipagkait iyon sa kanya. Pero paano kung hindi na siya umuwi rito? Paano kung hindi na niya gusto pang bumalik? Ang sabi ni Uncle Freddy ay sa Amerika papunta si Almira para doon manganak. Pwede mo siyang sundan doon pagkatapos ng 1 linggo. At least kumalma na siguro siya. She is pregnant, Albert. Kung ano ang gusto niya ay kailangan nating sundin, lalo na't mataas ang emosyon niya sa ngayon. Wala siya nagawa kung hindi ang kumuha ng tiket papunta sa Amerika. Sa susunod na linggo, kung pwede niyang hilahin ang bawat araw na lumilipas para makaalis na siya, ay gagawin niya. Si Rafael ay napilit niyang umuwi at iwanan pa samantala ang distillerhiya dahil kailangan din ito ni Carlos. Palagi na ring tumataas ang alta presyon ng papa niya matapos ang pag-alis ni Almira. Handa ka na bang humarap sa asawa mo? Tanong ni Rafael nang magpaalam siya. Pagkatapos ng 1 linggo, minsan na nilang nadalaw ni Almira ang mama nito. Pareho sila ni Rafael na hindi gusto doon manganak ang asawa niya. Dahil hindi naman maayos ang pagtrato ng ina-inahan nito. Hindi lang niya alam kung bakit pumapayag si Freddy sa kagustuhan ng anak nito. Lagi na lang akong ganito, Rafael. Gagawa ng kasalanan tapos hihingi ng tawad. Magkakaroon ng pagkukulang tapos hihingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung may kasunod pa ba yun o tuluyan ko nang maiwawala si Almira. She is a sweet woman. Ipinagtapat rin niya na minsan kay Cassandra na ikaw ang una niyang pag-ibig. Panghawakan mo yun. Kumapit ka rin sa kasal ninyo at sa magiging anak ninyo, Albert. Yun na nga lang ang natitira kong pag-asa, Rafael. Ang kasal namin at si Alfonso. Gagawin ko ang lahat para manatili kaming kasal hanggang sa ako ay mamatay. Nakakalungkot lang na kailangan kong umabot sa ganito bago ako mauntog sa mga pagkakamali ko. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Albert. Maayos din ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo. Isang madamdaming tango ang isinagot niya sa kapatid dahil hindi na kayang lumabas ng salita sa lalamunan niya. Mag-iingat ka sa biyahe. Tatawag ka kaagad kapag nakarating ka na sa Amerika. Maraming salamat, Rafael. Sa wakas ay nabitawan niya ang mga salita niya. Tamang-tama talaga si Papa. Yun din ang sinabi niya sa akin noon. Anong sinabi ni Papa? That you will always the big brother to me, regardless of our parents were. Na kapag tayong dalawa na lang ang maiiwan, hindi mo ako pababayaan. Dahil likas na sayo ang tumulong at magmahal, kahit walang kapalit. Yumakap naman si Rafael sa hindi mapigilang emosyon. Kahit si Rafael ay nagpunas ng luha sa mga mata.
Kapatid kita, Albert. Hindi man sa dugo, pero sa puso ko. Kapatid kita. Magkasintatag naman ang dalawang yon, hindi ba? Wala nang patid ang pagluha niya nang bumitiw sa Rafael at tinapik ang balikat niya. Nang matanaw niya ang papa niyang paparating, ay lalo siyang naging emosyonal. Papa. Yumakap rin siya sa ama nang makalapit sa kanila ni Rafael. Kahit ito ay nangingilidlin ang luha sa mga mata. Mag-iingat ka, anak. Sana maiuwi mo ang mag-ina mo sa lalong madaling panahon. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko sila kasama pa. Pangako naman niya. Umalis siya sa La Union na puno ng pag-asa sa kanyang dibdib. Kung kinakailangan niyang tumira sa Amerika, hanggat ayaw pang umuwi ni Almira ay gagawin niya. Pero lahat ng pag-asang dala niya ay nawala na parang bula nang sabihin ng mama nito na sandali lang doon si Almira at umalis din. Agad siyang tumawag kay Freddy, pero hindi siya nito sinasagot. Si Rafael lang ang pag-asa niya para makakuha ng impormasyon kung nasaan si Almira. Bakit hindi niyo malang pinatuloy ang asawa ko dito? Hindi niyo ba nakita na buntis siya? Hindi niya naiwasang magalit sa ina-inahan nito. Kung sagutin siya nito, ay tila walang pakialam at hindi malang nag-alala sa kalagayan ng mag-ina niya. Hindi ko siya responsibilidad. Sagot naman ng ginang sa kanya. Ikaw ang asawa, hindi ba? Bakit kailangan ako ang mamroblema? Kung saan siya titira? Kaya nga kami umalis ng Pilipinas dahil hindi namin siya gustong makita ng mga anak ko. Parang pinipiga naman ang dibdib niya sa kaalamang nabigo na muli si Almira sa kagustuhan nitong tanggapin ito ng asawa ni Freddy. Na bukod sa kanya, may ibang tao pang tumanggi na magbigay ng tulong habang dinadala nito sa sinapupunan ang isang sanggol. I need to find where's my wife, Rafael. Halos nagsusumamo niyang wika sa kapatid. I can't live without them. Pero nakailang tawag na si Rafael kay Freddy. Pero hindi talaga nitong gustong ibigay ang kinaroroonan ng anak. Ang sabi raw ni Almira ay uuwi lang ito kapag lumabas na ang desisyon ng korte sa annulment case nilang dalawa. Lumipas ang 5 araw nang walang nakuhang balita kung nasaan si Almira, ay napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Walang buhay ang mga araw na nagdaan sa loob ng ilang buwan. Nanatili lang siya sa hasyenda at naghihintay. Pinamahalaan niya ang bukid dahil hindi niya gustong ma-disappoint ulit si Carlos kapag napabayaan niya ito. Nangako rin siya noon kay Almira na palalaguin niya ang lupaing minana para maiwan niya sa anak niya sa tamang panahon. Mananatiling anak niya si Alfonso at ito ang magiging tagapagmana niya. Nahati na sa kanilang dalawa ni Rafael ang lupain ng papa niya. Siya ang may hawak ng Alfonso Farm. Si Rafael naman ang may hawak ng Hacienda Cassandra na parot-parito sa Maynila at La Union. May balak magtayo ang kapatid niya ng distillerhiya sa bayan nila, pero aayusin pa nila nito pagkapanganak ni Cassandra. Nanatili sa pangalan nilang dalawa ni Rafael ang mansyon at pantay sila sa karapatan doon. Si Cassandra ang kasalukuyan nangangalaga ngayon na malapit na ring manganak. Siya ay umaasa na rin sa isang araw na uuwi si Almira at ang anak niyang si Alfonso na marahil ay 5 buwan na ngayon para magkaroon pa sila ng huling pagkakataon para maayos ang pamilya. Hindi niya gustong mawala ng pag-asa. Sir Albert, nasa sala ho si Attorney Henry. Wika ng katulong ng kumatok sa opisina niya. Kumabog naman ang dibdib niya sa kaba. Ngayon na ang paglabas ng judge ng desisyon tungkol sa annulment case nila ng asawa niya. Gusto niyang umiyak muna at tinukod niya ang 2 kamay sa mesa para punuin ng hangin ang dibdib. Natatakot siya sa kahinatnan ng kaso. Hindi niya gustong tuluyan na siyang mawala ng karapatan sa mag-ina niya. Kung saan man naroon ngayon si Almira at si Alfonso. Hi Albert. Dapat kanina pa ako nandito pero nakipagpulong pa ako sa abogado ng asawa mo. Handa ka na bang marinig ang magandang balita? Hindi ko alam, attorney. Gusto niyang basahin ang ekspresyon ng mukha ng abogado. Pero kahit ito ay pilit pang itinatago sa kanya ang resulta. Kung nanalo si Almira sa kaso, ay kamatayan ko na.
Alam mo bang pauwi na dito si Almira? Pagkatapos ng ilang buwang pagtatago sa'yo. Lalong lumakas naman ang kabog ng dibdib niya. Inaasahan na niya yon dahil ang sabi ni Rafael ay naghihintay lang ang asawa na makawala sa kasal nila bago ito bumalik sa papa nito. Nababalik lang si Almira kapag tuluyan ang naputol ang ugnayan nila. Doon na tuluyang gumuho ang mundo niya. Kung uuwi siya rito, ay nangangahulugan lang na pumabor sa kanya ang desisyon ng korte. Nagsikip kaagad ang dibdib niya at gustong magpakawala ng luha. Ginawa niya ang lahat para ipaglaban ang karapatan niya at pagkakaroon pa rin ng tibay sa kasal nila. Siguro nga ay wala na siyang karapatan na mabigyan ng huli pang pagkakataon para makasama ang kanyang mag-ina. Babalik dito ang asawa mo dahil gusto niyang umapila sa desisyon ng korte. Panalo ka, Albert. Ikaw at si Almira ay nanatiling kasal pa rin. Napaangat ang kaninang nakalaylay niya na balikat. Sa kalumiwanag ang mukha niya. Pinaburan siya ng korte. Nangangahulugan din ba yun na pinaburan siya ng tadhana? Attorney, congratulations, Albert. Hindi ko alam kung paano kayo maghaharap ng asawa mo. Pero ito na ang pagkakataong hinihintay mo. Ang sabi ng abogado niya ay nandito si Almira sa makalawa. Maraming salamat, Henry. Inalis niya ang formalidad sa kanilang dalawa ng abogado na nakipagkamay siya rito. Ito ang pinakamagandang balita na natanggap ko sa buong buhay ko. Napakagaling mo talagang abogado. Alalahanin mong hindi pa tapos ang laban, Albert. Gusto pang umapila ng asawa mo. 4 na araw lang daw sila dito at kaagad na babalik sa Maynila. Kung kinakailan kong palibutan ng barbed wire ang bayang ito para hindi siya makaalis, ay gagawin ko, Henry. Hinding-hindi na siya muling makakaalis sa tabi ko. Good luck sa'yo, Albert. Daanin mo na to sa santong paspasan. Baka makawala pa siya. Biro naman ni Henry sa kanya. Isang makahulugang ngiti naman ang pinakawalan niya. Saka humugot na malalim na hininga. Sa wakas ay tapos na ang paghihintay niya. Makakapiling na niyang muli ang mag-ina niya. Agad siyang tumawag kay Rafael na tuwang-tuwa rin sa naging desisyon ng korte. Sabi ko naman sa'yo, hindi sayang ang pag-iyak mo gabi-gabi. Biro nito dahil lagi niyang karamay si Rafael kapag gusto niya maglasing. Maraming salamat, kuya. Thank you talaga sa lahat. Emosyonal na yung wika na tinawag si Rafael sa kauna-unahang pagkakataon. Basta para sa'yo, Albert. Para sa inyo ng pamilya mo. Umakyat siya sa silid ng ama at tuwang-tuwa rin sa balitang babalik si Almira sa kabilang hasyenda. Para rin kasi itong nawala ng isang anak nang lumayo ang asawa niya.